pag-usapan natin guys sa video na ito ay i-reset natin yung laptop na to na HP. Binigay sa akin ng user ng gumagamit. Binigay sa akin yung password. Tapos ang daming binigay sa akin. Nakalimutan niya kasi long time ago na hindi niya ginagamit. So binigyan na sa akin na 6 na password. Tapos incorrect palagi. So sabi ko i-reset ko na lang. So paano natin masolusyonan to? So i-ano ko lang, i-force shutdown ko. Tapos pagkatapos i-on natin ulit. Ayan. By the way, ito HP Core i5 and i-turn on natin and pinutin natin yung F8. Ayan. F8. Hopefully gumana siya. Pag hindi, kailangan natin i-force ulit. Try natin ng multiple times. So, sa ibang model ng laptop ay na-try ko i-reset. Nakalimutan ko lang yung model. So, wala. Kailangan natin ulitin. So, turn on natin. So pag ano ng logo, i-ano natin, i-force natin na turn off natin para pumunta siya sa repair mode. So ano natin, turn natin ng F8 ulit. F8. So ayaw pa rin. Try natin mamaya sa F6. So ito guys, pinower on ko na and hopefully mag-turn on siya. Try ko na F8. Ayan. And pagkatapos nito, punta tayo dito sa advance. And dito tayo sa troubleshooting. And dito sa reset PC. So meron tayong ano dito. Ayan. So actually, ibibigay ko sa ibang tao to, kaya i-reset ko na lang, remove everything. And local na lang. Ayan. So hopefully magtuloy-tuloy yan. So actually, ito yung process na to ay clean fully. So clean natin. Yung process na to ay matagal. Pero i-pass forward ko na lang. Ito reset natin. Reset. Tagal. So yan. 1% hopefully. Hindi siya mabagal. By the way guys, ang ginawa ko ay pinorse ko siya na ma-interrupt yung operating system na magpunta siya sa repair mode. So in-off ko siya palagi. So pag hindi, try niyo yung shift. Tapos i-power on nyo. I mean, hold nyo yung shift, tapos power on, ito yung shift, and power on nyo. So, pag wala pa yung prompt na yun, retry nyo siya, kasi tinry ko siya ng mga, siguro after mga few minutes, kasi nagtimpla muna ako ng kape pag turn on ko, ganun. So, pag hindi niyo ma-force. So, hintayin natin na ma-reset siya. Guys, 14% pa. So while waiting, nagkakape muna ako. Nagkakape ako dito sa kabila. So kukunin ko yung personal na laptop ko kasi dala ko dito para mag-exercise ako while waiting sa aking mga laboratory. So ito guys, yung status niya, 77%. So actually, pag-reset ng laptop ay nasa siguro 40 minutes to 1 hour. Baka abutin pa na actually na more than 1 hour. So by the way, kanina nireset natin to. Make sure na pag ano na nag-clean up kayo ay ma-delete actually yung inyong mga data. So gusto ko i-delete kasi hindi ko naman kailangan yung data kasi meron na siyang backup na lipat nila sa isang PC.
So kung may mga important data kayo, meron actually ibang option yun na live C ang tawag nun. So yun lang, sa gawa natin ng mga ibang tutorial yun. So nag-restart siya guys, so hayaan nyo lang. Actually nag 100% to, tapos nag-restart. Ayan. So ano kayang di-display dyan? Siyempre magko-continue yun, hayaan nyo lang siya. Ayan, preparing. So yan, so nag-installing ng Windows. So kung nagre-restart siya, hayaan nyo lang siya kasi nagre-restart ng several times yan. O kaya magba-block yung inyong screen dahil minsan may mga update nangyayari sa background. So hayaan nyo lang. So ito guys, completed na, so kailangan natin siya i-set up. So pinipili ko dito actually ay United States. So yan, United States tayo, and yes. And hintayin natin. Dito yung this is the right region country. So actually United States pa rin. Usually select nyo yung ano nyo, pwede naman palitan letter. And dito yung keyboard, United States. And dito kung gusto niyo yung other keyboard. So and so ang iba, so Arabia, so skip natin. And dito kailangan natin i-connect yung ating Wi-Fi. So i-connect ko yung Wi-Fi. I try natin sa aking hotspot kung gagana ba o hindi, or the same lang. So checking for update. So I think may problema sa aming internet. So hopefully gagana siya, hindi ko alam. So okay naman yung aming internet. So dito lang nag-connect sa phone ko. So checking for update pa rin. So ganun lang guys, mag-reset ng laptop pag hindi niyo alam yung password. So kailangan niyo siyang i-force na i-reset. So by the way, yung pagka-reset, ang ginawa ko na option ay tinanggal ko lahat yung data para clean up ko. So ngayon wala nang natirang data dito kasi ibibigay ko naman sa ibang tao to, kaya sa ibang user, kaya dapat clear yung data dito kasi confidential yung mga naka-store dito na data. So yan, just a moment. So hintayin natin. So yan, meron na tayong so kailangan natin i-accept to. So kailangan natin actually lagyan ng pag Windows 11, kailangan mayroon siyang email. So i-check ko pa yung username at saka password dun sa kabila. Sign in natin para okay. So ito kailangan ko ilagay dito yung email address, tapos i-pass forward ko. Kailangan nang i-sign in yung inyong account. So kung wala pa, pwede kayo mag-create dito, create one. So meron na ako, kaya isa-sign in ko na lang. So ito, na-sign in ko na yung account and nilagay ko rin yung password. So maraming naka-associate dito na account, kaya pupunta ako dito sa new device kasi marami akong sinit up na account dito. I mean yung devices sa account na yung account na to ay maraming naka-sign in na devices. So ginagamit ko lang siya sa pagsa-sign in. So ilagay niyo dyan yung pin nyo kasi required yan. So kailangan natin i-confirm. By the way, pag naglagay kayo ng space including later, ay kailangan unsymbol, kailangan nyo i-check ito. So hindi na ako naglagay kasi number lang sa akin. So i-okay natin. And waiting tayo ng kasi sa process pa. Ayan. So sa area na to ay ini-next natin. Next. And accept natin. And escape ko sa area na to kasi wala naman akong kailangan dyan. So sa area na to, skip natin. Wala naman akong kailangan i-add dyan sa phone ko. Hindi ko kailangan.
And ito decline ko kasi meron kaming subscription. Pero kung gusto niyo i-try, i-continue niyo. So sa akin, i-decline ko. Kasi meron kaming account niyan, decline pa rin to. So skip now. So skip natin to, hindi ko rin kailangan ito. So yan, hi, meron na siyang good sign na getting thing ready for you. So nagka-create pa ng account, I mean for finalizing pa yung ating account para magamit natin. So by the way guys, ako lang dito sa office. Ito, nagpa-practice ako sa aking lab. Pakita ko muna sa inyo. Andito naman sa kabila, ayan, nagpa-practice ako dyan sa lab. Tapos dito naman sa kabila, doon ako nagwo-work, ginagamit ko sa work para hindi siya nagmi-mix. Yan, nagpa-practice ako dyan ng lab ng CCNP. So kung CCNP at saka CCNP actually combo yung aking training from India. Tapos abangan nyo kung gusto niyo matuto sa CCNP at saka CCNP, upload ko yung mga videos na o kaya yung mga knowledge na natutunan ko sa kanila sa Institute, one of the famous training center in India. So yan, meron na tayong nagamit na natin yung hindi natin mag-log-inan na Windows laptop. So yan, ang currently naka-install na Windows ay Windows 11 and connected sa ating Wi-Fi, sa aking Wi-Fi. I-sign out ko yan, tapos i-update ko na lang. So I hope nakatulong sa inyo yung video na to, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.